plastic! May libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips para hindi madaling mapanis ang pagkain, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mahal na mga bilihin at bukod pa sa tamang pagbabudget ng mga wais na nanay ay mahalagang mapanatiling fresh ang mga pagkain upang maiwasang ito ay mapanis para naman hindi masayang. Una, pagdating sa pagluluto ng ulam, anumang pagkain na may sangkap na suka o vinegar ay hindi madaling mapanis. Bukod pa riyan, lutuin ang mga ito ng mabuti at iwasan din ito ay ma-half cook. Palamigin ito kung hindi agad kakainin at huwag agad ilalagay sa ref ng bagong luto. Ilagay sa chiller ang mga pagkain na may halong kamatis dahil madali itong mapanis. Habang sa isa namang resealable plastic bag ang mga pagkain tulad ng manok at isda. Habang pagkatapos naman hugasan at patuyuin ang mga gulay ay ilagay ito sa plastic at ipasok na sa ref. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class
world-class quality Pride detergent. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Sa minutos, makalipas ang 4:00 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Thank God it's Friday! Ang bilis naman lumipas ng Pebrero. Hinahatak yung 14. Oh, bakit? O, di ba Valentine's Day? Ay, ang inisip ko no? Isang linggo na lang. Sweldo na. Hindi ba? Pasensya na. Maganda yun. Ang haba kasi ng January daw, sabi ng iba nating mga kababayan. Kaya talagang abanger sa Pebrero. Kasi after 2 weeks, sweldo agad. Eh, Yes. tinan mo ngayon maikli kasi sa 13, sa sweldo na. Then after 13, 27, sweldo next ulit. Friday, no? Oh, Friday the 13th. Swerte nga. Swerte. Kasi diba, saan ka naman nakakita na Friday the 13th, pero sa sweldo ka na agad. Yes. Next That week will be yan. next week. Yun!
Pero ngayon, thank God it's Friday pa rin. Ika-6 na po na araw sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Makakasama niyo pa rin sa isang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpuz. At Tracy Bayan, sa ngalan po nila kay Mayor. Mayor, kumusta ka na? Deo Makalma, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At narito na ang ating mga headlines. RH Break Time. Hagupit ng bagyong Basyang nag-iwan ng 4 na patay, 3 sugatan at higit 130,000 residente ang naapektuhan ayon niya sa Office of Civil Defense. Bagyong Basyang naglandfall sa Bohol, 28 lugar na sa signal number 1. NBI at DILG malakas. Ang hinala na nasa Portugal pa rin si dating Congressman Zaldico. Mga dati kasalukuyang mambabatas, irerekomendang kasuhan ng NBI sa flood control anomalies. 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na sa opisina na ng House Speaker. Pangulong BBM inamin na naging kumpiyansa siya sa nabasurang impeachment complaint laban sa kanya. Pilipinas, inimbitahan na sumama sa Board of Peace ni US President Donald Trump. Primary suspect sa pagpatay sa pulis na inilagay sa septic tank sumurrender. Presyo ng petrolyo namumurong. May? Dagdag bawas sa Dagdag bawas. susunod na linggo. Malaki ba? Bawas. Malaki ba yung bawas? Ha? Sana kung maliit yung dagdag. Malaki yung dapat bawas. nga wala nang dagdag, bawas na lang. Grupong Paus pumalag sa viral video ng isang kabayong nakatali sa umaandar na truck. Yan ang ating mga headlines. Narito na ang detalye. Naglandfall na nga ang bagyong Basyang sa Bilar, Bohol kanina bandang 2:00 ng hapon. Ito ang ikalawang beses na naglandfall ang bagyo kung saan una itong naglandfall sa Bayabas, Surigao del Sur kagabi. Ayon sa Pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometro kada oras, malapit sa sentro at bugsong aabot sa 55 kilometro kada oras habang kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Kasalukuyang nakataas ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan kasama ang Cuyo Islands, Cagayancillo Islands, Calamian Islands, southern portion ng Masbate, Eastern Samar at Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte, Siquijor, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Camiguin, Zamboanga del Norte at sa forecast po ng Pag-asa, posibleng maglandfall muli ang bagyong Basyang sa southern portion ng Cebu at Negros Oriental. Inaasahan namang hihina ang bagyo bilang isang low pressure area kinabukasan dahil sa pagdaan nito sa kalupaan at epekto ng hanging amihan. 4 ang napaulat na namatay habang 3 naman ang sugatan dahil po sa pananalasan ng bagyong Basyang. Kinumpirma sa DZRH ni Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo na lahat daw po ng casualty dahil naman sa isang insidente ng landslide sa Cagayan de Oro City. Kabilang po sa mga namatay ang isang mag-asawa, isang sanggol habang isa ay hindi pa tiyak ang pagkakilanlan. Nabagalamang nangyari daw pong landslide sa isang quarry site doon. Ang 3 sugatan naman ay mula sa Hingog City, Misamis Oriental. Samantala, umabot naman sa migit kumulang sa 130,000 katao ang bilang po ng mga naapektuhan ng kalamidad sa Caraga Region at Northern Mindanao. Samantala, patuloy ang isinasagawang rescue at paglikas para sa mga residenteng sinalanta ng bagyong Basyang ngayong araw. Ito'y ayon kay Civil Defense spokesperson Juni Castillo kahit pilit pang pinapasok ng rescue personnel ang mga binahang lugar sa Iligan City. Bukod sa Northern Mindanao, malabo pa rin anya na makauwi ang mga lumikas sa Caraga sa kanilang bahay dahil sa patuloy na pagbaha. Sa datos ng Office of Civil Defense, wala pa namang missing
missing person o nawawala sa lugar, pero una nang napaulat ang isang mag-anak na nasawi matapos matabunan ng lupa sa quarry site sa Cagayan de Oro. Dagdag pa ni Castillo, kahit humina na si Basiang, posible pa ring maapektuhan ng higit 7,000 barangay sa Visayas. Kansilado naman ng hindi bababa sa 32 domestic flights ngayong pong araw na ito ng Biyernes dahil po sa epekto ng bagyong Basiang. Sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, apektado ng kanselasyon ng mga flight, abot daw po sa may 7,000 pasahero. Kabilang po sa canceled flight sa mga biyahe ng Cebgo, Cebu Pacific at PAL Express. Samantala, tiniyak naman ng CAAP na bukas daw po ang karamihan sa mga paliparan na malapit o nasa daan-daanan ho ng bagyo, kabilang po ang Surigao, Puerto Princesa City, Osamis, Tacloban, Calbayog, maging sa Katarman, Borongan, Ormoc, Maasin, Hilongos, gayon din sa Katbalogan, Giwan, Siargao, Butuan, Bislig, Tandag, Iligan at Pagadian. Samantala, handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng tulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong Basiang. Ito ang tiniyak ni DSWD Rex Gatchalian o DSWD Secretary Rex Gatchalian at sinabing buo pa rin ang pondo ng ahensya kabilang ang Quick Response Fund ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa kalihim, naghihintay na lamang sila ng sapat na datos mula sa Iligan at Cagayan de Oro para maibigay na ang kinakailangang tulong. Dagdag pa ni Gatchalian, matagal nang nakahanda ang family food packs at iba pang resources para mas mabilis at maayos nila itong maibibigay tuwing may sakuna sa bansa. May sapat na supply ng family food packs at iba pang relief items ang gobyerno para matugunan ang pangailangan po ng mga lugar na naapektuhan ng bagyong Basiang. Ayon po kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, higit sa may 3.5 milyong family food packs ang nakapreposition sa kanilang mga warehouse sa buong bansa. Sa ngayon po, higit sa 1,000 family food packs pa lamang niya ang ipamamahagi, subalit tiniyak na nakanda ang kanilang field offices na mag-replenish at mamahagi ng dagdag na supply kung ito naman ay kinakailangan. Bada po sa datos ng DSWD, nasa higit sa 200 barangay na naapektuhan ng bagyo sa ilang lugar sa Visayas maging sa Mindanao. Habang nasa 200 evacuation centers ang naka-activate na kung saan 13,000 pamilya o katumbas ng 43,000 individual ang nanunuluyan. Samantala, isinasaayos na ng National Bureau of Investigation ang panibagong case referral sa Department of Justice laban sa iba pang sangkot sa flood control scandal. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na kabilang sa mga tatamaan ang ilapang datit kasalukuyang senador. Kabilang sa mga kasong irerekomenda sa mga hindi tinukoy na individual ang plunder, malversation, graft, bribery at falsification of documents at target ng NBI na maghain ng case referral kada 2 linggo. Una ng pinakasuhan ng plunder, sila Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla at ang nagtatagong si Zaldico. Samantala naman, para po sa NBI, posibleng nasa Portugal pa rin si resigned Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List. Actually, siya ay pinatalsik sa Kongreso. Ayon po sa DZRH ni NBI spokesperson Palmer Malyari, nakatuon ang kanilang paipag-ugnayan sa counterparts nila sa Portugal. Halos araw-araw anyang may komunikasyon ang kanilang International Operations Division sa mga otoridad sa nabanggit na bansa. Bukod dito ay naipag-ugnayan din naman ang NBI sa Cambodia kung saan unang napaulat na nagtatago ang dating mambabatas at hindi rin binibitawan ng Bureau ang pagsilip sa sinasabing pagpunta nito sa bansang Sweden. At hindi lang umano ang mga air assets ang nasilip ni Independent Commission for Infrastructure, kundi may natukoy din silang yate na iniugnay kay Zaldico. Tinukoy sa DZRH News ni Assistant Secretary Aboy Paraiso, chairman ng ICI Technical Working Group, ang Misibis Bay Corporation. Ayon kay Paraiso, sinasabing isa siko sa mga acknowledged owner ng korporasyong may-ari ng luxury Misibis Bay Resort, Estates and Spa
sa Bakakay, Albay. Wala pa namang reaksyon ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain hinggil sa bagong alegasyon. Matatanda ang una na rin nito pinabulaanan ng ulat na may air assets ang kanyang kliyente at iginiit na pagmamayari umano ang mga ito ng Mississippi Corporation na hindi umano kaugnay sa dating mambabatas. Samantala, batay sa pinakahuling impormasyon mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nananatili pa rin sa Malaysia ang dalawang Agusta Westland helicopter na iniugnay kay Ko habang nasa Singapore naman ang isang Gulfstream aircraft. Samantala naman, masigit pa umano sa Cabral Files ang hawak ng mga ebidensya daw ho ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste kaugnay ng kickbacks mula sa mga anomalyang flood control projects. Ayon mismo kay Leviste, may tamang panahon daw po ang paglalabas nito at kung sakaling may sa publiko, ditoan niya maunawaan ng publiko kung bakit siya pinatatahimik. Naganda rin ng video ang batang mamabatas para matiyak na lalabas ang katotohanan kahit may masama umanong mangyari sa kanya. Magugunitang nagbabalak umalis ng bansa si Leviste dahil sa umano'y utos mula sa mga makapangyarihan na gusto siyang patahimikin. Sa ngayon, wala pang balita kung inaprubahan ni House Speaker Faustino D. III ang kailangan ng mamabatas na travel clearance. Babalikan pa natin ang pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na sa opisina na ng House Speaker. At Pangulong BBM inamin na naging kumpiyansa sa nabasurang impeachment complaint laban sa kanya. Samantala, mga drivers, mga motorista, presyo ng petrolyo namumurong may dagdag bawas sa susunod na linggo. Yan at iba pang detalyeng ibibigay natin mamaya matapos ang ilang paalala. Ang oras, 27 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Kala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. NBC Milyones! NBC Milyones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026. Sali na! MBC Milyones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi magkraming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. This Saturday on Scene Zone, #World-Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is Hapon. RH Break Time! Formal nang nai-transmit sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bogie III ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, ipinasa ang mga dokumento noong Huwebes ng hapon matapos makumpleto ang pagtanggap, verifikasyon at pag-endorso sa mga reklamo. Inihain ang unang impeachment complaint ng mga miyembro ng Makabayan Coalition at inendorso ni na ACT Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Jane Elago at Kabataan Representative Rene Luisco. Samantala, ang ikalawang reklamo ay inendorso naman ni namamayang Liberal Representative Laila De Lima at Akbayan Representative Percy Sendanya. Sa ilalim ng House Rules, may 10 session days ang Office of the Speaker upang maisama ito sa order of business ng plenaryo bago ito i-refer sa Committee on Justice para talakayin kung may probable cause ang reklamo. Samantala naman, pwede raw ipatupad ng Kamara ang fast-track mode na impeachment kay VP Sara Duterte. Inibumbagtay naman ni Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, miyembro po ng House Justice Committee. Ayon po kay Congressman Ridon, malamang maisama na sa Lunes, February 9 sa order of business ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara. Ito matapos naman na kumpirmahin ni House Secretary General Cheloy Garafil na ganap nang nai-transmit ang dalawang impeachment complaints sa tanggapan mismo ng House Speaker. Paliwanag ni Ridon, pwedeng madaliin ng Kamara na mai-transmit sa Senado ang impeachment complaints laban kay VP Sara nang hindi na kailangan pang dumaan sa hearing ng House Justice Committee. Samantala, panahon na para ilantad sa publiko ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos, isa umano sa mga tumanggap ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chair ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng House Justice Committee sa impeachment hearing ang tamang venue para makita ng publiko kung totoo nga si Mary Grace Piatos at iba pang mga kasamahan nito. Anya, sa pagdinig ng impeachment complaints, magkakabistuhan kung mailalabas nila na totoong tao si Mary Grace Piatos at hindi isang chichirya. Matatandaang si Mary Grace Piatos ay isa sa mga alias na ginamit na tumanggap umano ng confidential fund mula kay Vice President Sara Duterte. Aminado naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natutuwa siya nang natapos ang usapin sa impeachment laban sa kanya. Sa isang ambush interview sa Maynila, sinabi ng Pangulo na nakaabala kasi ito sa kanilang trabaho. Subalit sabi po ni Pangulong BBM, hindi siya masyadong nag-alala dahil naman sa wala namang grounds para siya ay ma-impeach at batid niyang politika lamang ito. Not really. I mean, the House is doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that now the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done and we can get on with our work. You know, because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that that I would be all right in terms of the impeachment because there were no real grounds for the impeachment. It was a political. Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ituloy na natin ang balita mula sa Malacanang. Pangulong BBM nagbigay pugay sa mga guro sa oath-taking ng mga bagong promote na public school teachers at school heads. Idetalye mong balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Mr. Yeri, muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro para mabigyan ng mahusay na edukasyon ng mga kabataan at patuloy na mapaangat ang education system ng bansa. Sa kanyang talumpati sa panunumpa ng mga bagong promote na public school teachers at school heads,
Binigyang diin ng Pangulo na hindi tatapos sa pagtuturo sa loob ng paaralan ang sakripisyo at trabaho ng mga guro. Ito'y dahil sa mga pinagdadaanan nilang proseso ng paghahanda ng mga aralin, paggabay bilang ikalawang magulang ng mga estudyante at pagseserbisyo sa halalan at mga census activity. Ayon pa kay Pangulong Marcos, malaking papel din ang ginagampanan ng mga guro sa pag-unlad ng bansa dahil nagsisimula sa magandang edukasyon na kanilang itinuturo ang disiplina, katapatan at malasakit. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Many things in this life may change, but the lessons and values that you impart remain long after we are all gone. Mga minamahal kong mga guro, sa inyong mga kamay nakasalalay ang susunod na henerasyon ng Pilipino. On behalf of the Filipino people, thank you for choosing to build a nation with us through this noble profession. Congratulations to you all. Halos 3,000 mga bagong promote na public school teacher at school heads ang nanumpang ngayong araw kabilang ang higit 2,000 umangat sa posisyon dahil sa natural vacancies at higit 700 na na-promote sa pamagitan ng Expanded Career Progression Program. Ito si Net Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala naman, panukalang libre. Uy, gusto ko yung libre na Panukalang libre. Basta libre, papilahan ko. Ano yan? Libreng taon ng medical check-up. Uy! Sinusulong daw dyan sa kamera. Abay, sinong kongresista nagsusulong yan? Para kanino yung libre? Yun, ha? Na libreng medical check-up para sa lahat ba yan? Yan, malalaman Saan natin. tayo pipila? Malalaman natin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Kaya magkakaroon na ng libreng medical check-up taon-taon ang mga mamayan kung may isa sa batas ang House Bill 2239 ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque. Ayon kay Yamsuan, kapag nagpapa-check up, maiwasan ang sakit at maiwasan din ang malaking gastos. Sa ilalim ng bill, masasakop ang consultations, physical examinations at diagnostic tests. At pwede pang madagdagan depende sa availability ng pondo ng PhilHealth. Sabi ni Yamsuan, tamang mga hakbang ng Department of Health para higit na mapalakas ang benefit packages para sa publiko kasama na ang middle income na mga manggagawa sa pamamagitan naman ng zero balance billing scheme. Pero mahalagaan niya ang libreng taunang medical check-up dahil ito ay proactive na hakbang laban sa masakit at para rin naagapan ang malalang karamdaman o sobrang mahal na pagkakaospital. Sa kanyang nasasakupan sa Parañaque, pinasimulan na rin ni Yamsuan ang libreng medical check-up sa pamagitan naman ng Yaman ng Kalusugan o YAKA program. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sana maisabatas, 'di ba? Para makinabang naman ang mga Pilipino. Para alam mo 'yun, iba pa rin kapag alam mo kung ano nangyari sa katawan mo. Saka dapat talaga libre na galing sa gobyerno, no? Di ba covered pa yan ng universal healthcare? Dapat. 'Di ba? Saka ng di ba? Yung dapat ini-implement ng PhilHealth. Yes. Para alam ng mga Pilipino ang kanilang kalusugan, para alam nila kung paano pang pag-iingatan. Yun. Samantala, siyam na tinawag na China door. Maaaring kumilos kung sila ay nasaktan sa akusasyon ayon kay Senate President Tito Soto. Idatay mo balitang yan, RH28. Raymond Adpaas. Raymond. Mr. Reyna sa siyam na senador ng tinawag na Chinador ang desisyon at Chinador pala laban sa kanila. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, maaari silang kumilos at hanapin kung sino-sino ang mga nag-a-upload sa mga memes na banat sa kanila sa social media. Kung sila ay nasasaktan ay maaari nilang hanapin kung sinong nag-invento sa mga ito. Ngunit paalala ng Pangulo ng Senado ay may umiiral tayong freedom of expression. Kabilang sa mga kumalat sa social media yung mapa ng West Philippine Sea at inilagay ang larawan ng siyam na senador na sa 9-dash line ng China, maliban pa sa pangalang Chinese na kanila na puro katatawanan. Ang siyam na hindi bumoto sa resolution na kumukondina sa China sa issue ng West Philippine Sea ay sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Rodante Marcoleta, Chis Escudero, Robin Padilla, Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, Joel Villanueva at Senador Pia Cayetano. Para kay Soto, nasasaktan siya kapag may mga nagsasalita na sa halip na kampiyan ng kapwa Pilipino at ipagtanggol ang bansa ay kumakampi pa sa China.
Ito si RH28, Raymond Agpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Senador pala. Yun. Kasi nga, senador na pro-China daw. Yes. Oh. Ilan ba sila? Siyam. Siyam. Sino yung siyam na yun? Hindi na natin natanong. Hindi ito pinangalanan ni Raymond eh. Ay, hindi ba? Sige, mananaliksik na lang tayo. Yeah. Mamaya, i-interview natin. I-google nyo na lang ninyo, baka lumabas. Natin, bubulungan na lang tayo. Ayan. Samantala, Food and Drugs Administration nag-inspeksyon sa dalawang malaking shopping store sa Taguig City. Ilang produkto? Sandali. Unahin natin si Edniel. Nalagpasan ko si Edniel. Edniel, ikaw muna ha. Yun daw mga suspects sa pagpatay sa pulis sa septic tank, positibo sa droga. Periodista ay tinuturing na kasabwat. Ganon. Hala, sino yun? Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Porosa. Edniel. Ray at Mistea, nagpositibo sa illegal na droga ang 3 sa 7 suspect na unang naaresto sa kaso ng pagpaslang kay Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr. na nakita sa loob ng septic tank sa Bulacan. Kinumpirma ito ni Bulacan PNP Director Police Colonel Angel Garciliano matapos maaresto ang primary suspect na si Mon Salamat. Sabi ni Garciliano sa Kamkrame, sumalang sa drug test sa mga nabanggit bilang bahagi ng standard procedure. Mula nang sila yung maaresto. Pero hindi mo na ito ibig sabihin miyembro sila agad ng sindikatong may kaugnayan sa pinagbabawal na gamot. Magunitang pangunahing motibong tinitignan ng PNP sa pagpaslang kay Kasaway ay ang trabaho nito bilang Drug Enforcement Unit personnel. Si Salamat ang sinasabing bumaril sa kanya sa isang bahay sa Malolos noong January 24 habang mga kasabwat naman sa pagligpit ng kanyang mga labi at pagtatago ng insidente. Ang iba pa sa mga suspect, naaresto si Salamat nang lumipad siya Patagum City para sana magtangkang tumakas palabas ng bansa sa tulong ng dalawang kaibigan. Pero nakumbinsi siya ng mga ito. Nasumuko na lamang kalaunan. Pakinggan natin si Police Colonel Garciliano. Arrested suspects undergone drug tests before our forensic group and all of them were positive in the use of illegal drugs. The copy of this report was forwarded for us by the forensic group. Samantala, 4 pang suspect Ray at Mistea ang hinahahanap ng PNP dahil sa manay pagpalyang i-report ang krimen sa otoridad. Kasama dito ang periodistang si Orlan Mauricio, ama ng isa sa mga una na ring nahuli na si Oliver, na siya namang may-ari ng bahay kung saan malapit na biril si Kasaway. Ay pahayag naman ng kumpiyansa si Garciliano sa panawagang parallel investigation ng National Press Club na una ng kumundina sa pagdawit sa nasabing mamamahayag dito sa kahindik-hindik na krimen. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, FDA nag-inspeksyon sa 2 malaking shopping store sa Taguig City. Ilang produkto hinihinalang hindi rehistrado. I-detail mo ang balitang yan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Mistea, sorpresa ang ininspeksyon ng Food and Drug Administration ang 2 malaking retail establishment dito sa BGC Taguig City. Sa verification visit na pinangunahan ni FDA Director General Atty. Paulo Teston, naabutan nila yung ilang hinihinalang hindi rehistradong produkto, walang translation o hindi nakasusunod doon sa labeling requirement. Sa unang membership shopping store, may ilang supplement yung sinasabi na nasa advisory o warning ng FDA pero nagpalit lamang daw ng packaging para makalusot sa merkado batay sa newly enhanced verification portal ng kagawaran. Nilinaw naman ni Teston na sa ilalim pa ang mga ito sa verifikasyon distributor na may paglabag. Bukod sa Taguig City, in-inspection din ng FDA ang ilang retail establishment doon naman sa Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng kanilang Field Regulatory Operations Office doon. Bahagi ito, sabi ng Director General, na masigurong nakasusunod yung mga yan sa product registration, labeling, storage condition at product traceability para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Nagbabala ang opisyal na mahaharap sa regulatory action, pagkumpiska ng mga produkto, suspension o pagpapatigil sa operasyon ang anumang establishmentong mapatutunayan na nagbebenta ng hindi rehistrado, misbranded o expired na mga produkto.
Pakinggan natin. Ang FDA naman malaki maliit. Pagsaklaw ng jurisdiction, talagang in-inspectionin niya para siguraduhin lang talaga na mga produktong tinitinda, binibenta ay ligtas. Ang FDA kasi tahimik na ahensya yan eh. Kahit kakaunti lang ang mga tao niyan, daily naman kasi ang pag-inspection. Minsan tahimik sila pumupunta, gagawin ng inspector, bibili, kasi i-verify. Gusto ko lang ipakita rin sa publiko ng FDA. Siguro kailangan namin malaman ng publiko ng FDA ay talaga lumalabas. Pinaunahan ko ng bilang Director General. Wala namang kinumpis kang mga produkto o mga produkto sa dalawang binisitang establishmento dito sa lungsod ng Taguig. Ito si Giselle Ricofort para sa Reaser H. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Giselle Ricafort. Samantala naman, higit daw po sa 15 milyong pisong halaga ng marijuana na kush, na nakalagay daw po sa mga parcel na sabat sa interdiction operation ng NAIA IADITG sa Pasay. Ating alamin sa report ni RH27 Noche Gagas Noche. Lakay Ray at Miss Taya, umabot sa 15.4 milyong piso halaga ng marijuana kush ang nasabat ng Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group sa Central Mail Exchange Center sa lungsod ng Pasay. Sa interdiction operation na sa 42 abandoned parcels ang nagpositibo sa illegal drugs sa routine na cargo x-ray screening, K9 na paneling ng Philippine Drug Enforcement Agency at manual inspection ng Bureau of Customs na sa 10,293 grams ng dried leaves ng marijuana kush na nasa loob ng parsela. Sa report ng NAIA IADITG, ang mga naturang kontrabando ay mula sa iba't ibang shipper sa lugar sa United States na ipinadala sa isang address sa probinsya ng Cavite at Laguna na deklaradong abandonado ng ma-intercept ng mga otoridad. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. RH27, nagkikaka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, sinusuri pa ng Pilipinas kung anong klaseng commitment ang kakailanganin sa bagong tatag na Board of Peace, ang international organization na inilunsad ni US President Donald Trump. Ito ay kasunod ng imbitasyon na natanggap ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez mula sa White House para kay Pangulong Bongbong Marcos, kabilang ang personal na liham ni Trump na nag-aanyaya sa Pilipinas na maging bahagi ng grupo. Ayon kay Romualdez, hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong kontribusyon na hihingin sa mga bansang sasali. Ninilaw din ni Romualdez na ang $1 billion monetary contribution ay para lamang sa mga nais maging permanent member, bagay na aminado siyang hindi pa kakayanin ng Pilipinas. Inilunsad ang Board of Peace noong Enero 22 ngayong taon at layong tutukan ang rehabilitasyon ng Gaza matapos ang digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Samantala naman, namumuro po ang dagdag bawas sa petroleum products sa susunod na linggo. Ayon po sa DOE, posibleng tumaas daw po na humigit kumulang sa 30 sentimos ang bawat litro ng diesel, habang sa 5 sentimos naman sa bawat litro ng kerosene. Samantalang posible namang magkaroon daw po ng bawas presyo na humigit kumulang sa 10 sentimos ang bawat litro ng gasolina. Samantala, nanindigan ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na animal cruelty at hindi proper training ang nag-viral na video ng isang kabayong nakatali sa umaandar na truck. Sa video, meron ba tayong video? Saan? Nakitang humandusay na ang kabayo dahil sa pagod sa gitna ng highway. Wala ba to, Don Carlos? Video? Sa gitna ng highway sa bayan ng Claveria, Misamis Oriental. Ayon sa amo ng kabayo, nagpanik lang ang kanyang alaga dahil sa dami ng dumaan
dumadaan na motorsiklo, bagay na salungat sa ulat ng mga saksi. Sinabi naman ni POS Executive Director Ana Cabrera na dapat sinasanay ang mga ito sa isang controlled environment ayon na rin sa suhestyon ng mga veterinaryo. Nanawagan na ang POS sa mga residente na makipag-ugnayan sa kanila na maghahain ng kaso sa paglabag sa Animal Welfare Act. Sad naman. Ano bang nangyari? Kinaladkad, nakaladkad. Saan? Hindi ko nakikita. Nakikita ko lang sa, Ay. sa video. Akala ko may nakikita ka na hindi ko nakikita. Lakay Nakita rin ko sa video ko. Okay, sige. Sana meron din tayo. Samantala naman, atin naman ngalamin ang update mula sa ibang bansa. 3 patay, 6 ang sugatan sa pagbangga ng sakyan sa isang supermarket sa Los Angeles, USA. Report mula kay James Galanga. James. Patay ang 3 katao at 6 naman ang sugatan matapos sumalpok ang isang sasakyan sa isang supermarket sa Westwood, Los Angeles. Sa ulat ng mga otoridad, bago naturang aksidente ay may nakabanggaan pa itong isang siklista. Isang kanto lamang ang layo bago ang pinangyarihan ng insidente. Dito nawalan siya ng kontrol bago siya tuluyang bumangga sa naturang grocery store. Ayon kay Los Angeles Fire Department Captain Eric Scott, isang 70-year-old na ginang ang driver na kasulukuyang nakipag-ugnayan na rin sa kanila. Dagdag pa niya, iniimbestiga ng insidente bilang isang accidental traffic collision. Ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Dumako naman tayo sa ating Break Time Sports. Patrick Pato Gregorio pararangalan bilang Executive of the Year sa 2025 PSA Awards Night. Idetalye ang balitang yan, Millie Borja. Pararangalan si Patrick Pato Gregorio bilang Executive of the Year sa paparating na 2025 Sun Miller Corporation Philippine Sports Writers Awards Night dahil sa kanyang dinamiko at malawak na serbisyo bilang Chairman ng Philippine Sports Commission. Formal na ipagkakaloob kay Gregorio ang parangal sa February 16 sa Diamond Hotel sa Maynila kasama ang iba pang awardees. Makakasama niya sa gabi ng parangal ang 2 sa pinakakilalang atleta sa bansa, si gymnast Carlos Yulo at rising tennis star Alex Ayala, natatanggapin bilang Male at Female Athletes of the Year. Isang dating top hotelier at sports executive sa ilalim ng MVP Group. Maayos na nakapag-transition si Gregorio mula sa pribadong sektor tungo sa serbisyong publiko. Isa sa kanyang mga unang hakbang matapos maitalaga bilang Sports Commissioner ng bansa sa second quarter ng 2025 ay ang 5,000 pesos na dagdag bawat buwan ng allowance ng mga national athlete at coaches. Ipinatupad din niya ang pagbubukas ng mga track and field oval sa Rizal Memorial Complex, Field Sports at Teachers Camp sa Baguio para sa publiko bilang bahagi ng programa ng PSC para sa mas malusog na mamamayan. Sa panahon ng kanyang pamumuno, naging host din ng Pilipinas ng ilang malalaking international na torneo, kabilang ang FIVB Volleyball Men's World Championship, FIG Artistic Gymnastics Junior World Championship at FIFA Futsal Women's World Cup na naglalayong ipakita ang maaring maging mahalagang tourism driver ang sports. Dahil sa paniniwalang magkaugnay ang sports at turismo, itinilaga si Gregorio bilang isang dating PBA chairman at president ng Philippine Rowing Association bilang pinuno ng National Sports Tourism Interagency Committee. Ang komite ang nangasiwa sa pagdaos ng kauna-unahang WTA 125 tournament sa bansa sa pamamagitan ng Philippine Women's Open, kung saan si Alex Ayala ang naging pangunahing atraksyon. Isinagawa rin sa ilalim ng kanyang pamamahala ang malawakang renovation sa Rizal Memorial Complex, kabilang ang tennis center, baseball pitch, media conference room, field sports track oval, at ang training facilities sa Baguio. Bilang dating Secretary General ng Philippine Olympic Committee, siniguro rin ni Gregorio ang maayos na ugnayan ng PSC at POC, ang pagtuklas ng mga grassroots talents sa labas ng Metro Manila at ang pagpapatuloy ng mga programa sa sports development. Bago may talaga sa PSC, tumulong din siya sa pagbabalik ng Tour of Luzon. Magugunitang noong 2003, pinarangalan si Gregorio bilang isa sa 10 outstanding young men sa tourism management. Nagsilbi rin siya bilang kauna-unahang executive director ng Samahang Basketball na Pilipinas, Secretary General ng Association of Boxing Alliances in the Philippines, at Executive Vice President ng MVP Sports Foundation. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Break Time ngayong Happy araw Friday! na to. Thank you, it's Friday! Happy Friday! Happy weekend! Happy weekend! Oh, di ba? It's time to rest. Pagka binigyan ng... Happy payday next week. Next week? Ito no.
Sadali lang. Petsa Happy na Pilipinas. Valentine's Day. Kakapit pa nga tayo. Next Huwag week. niyong waldasin lahat ng inyong pinaghirapan ng 2 linggo sa isang araw na pakikipag-date sa inyong mga minamahal. Diba? Salamat Don't po. forget about yung mga bayarin pa, diba? Sa mga darating na araw. Kaya ipit-ipitin din ang ating pananalapi. Pwede naman sa bahay nila Mag-date. maghanda. Magtago ka, ganon. Sabi nga nila, it's better to be single, diba? Kaysa baon sa utang daw. Yes. Nakakasama niyo po. Ako po si Thea Pecho Corpus. At Ray Sibayan, sa kalamba rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang balansadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, 5:00 in punto. Ang oras ay hatid sa inyo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo.